Ayun, magandang buhay mga kaibon. Yan, for today's video, yan, pag-uusapan nga natin ang kalusugan ng ating mga alagang lovebirds, parakeets, or kahit anong uri ng ibon. Yan, bali magbibigay nga ako ng 5 gabay para ma-maintain ang kalusugan ng ating mga ibon, lalo yung mga parakeets. Yan, importante nga ang kalusugan ng ating mga ibon kasi nga kailangan silang maging malusog. Yan, dahil pagka healthy ang ating mga ibon, naandyan yung healthy rin yung kanilang iitlog at ipinipisang mga inakay. Yan ang napaka-importante niyang pagbibigay sa kanila ng sa kalusugan. Yan, pag-usapan natin yan. Welcome back mga kaibon. Pag-usapan nga natin yung 5 gabay, yan, para ma-maintain ang kalusugan ng ating mga lovebirds. Yan, kahit anong uri ng ng lovebirds ay kailangan natin silang bigyan ng pansin. Siyempre, yung kanilang importante yung kanilang kalusugan. Yan, kasi diyan nagsisimula yung mag-iitlog sila, pagpaparami. Kung gusto natin maparami yung ating mga alagang ibon, siyempre kailangan maganda rin yung kalusugan nila. Yun nga, ibibigay ko nga yung 5 gabay na yan na ginagawa ko dito sa aking ibunan. Yun nga, number 1, siyempre kalinisan ng lugar at yung cage nila at yung poop tray. Yan yung number 1. Siyempre, pag malinis nga yung lugar at yung kulungan, ay makakaiwas sila sa sakit. Yan. Sa sakit, siyempre mawawala yung mga yung mga insekto. Yan, kalimitan kasi nandiyan yung mga puto, diyan mga nagbabahay-bahay yun yun nga, kailangan natin talaga na malinis nga yung kulungan at yung lugar na paglalagyan. Yan, paano nga natin gagawin? Siyempre, kailangan natin isprayan din yan. Isprayan natin para nga isprayan ng mga insecticide. Yan, tulad ng ginagamit ko yung malatayon. Yan, i-spray ko talaga ng sa kulungan nila yan. Pagka nailis ko na yung mga cage sila, mga kulungan, ini-sprayan ko yan. Siyempre, alisin ko muna yung mga ibon dyan. I-sprayan ko yun yung bawat side ng kulungan. Tapos, ini-sprayan ko rin sila ng direkta. Direkta, pero hindi dun sa mata nila yung spray ng malatayon para nga talagang tanggal nga yung mga puto nga yung ating mga alagang ibon. Yun yung number 1, yung kalinisan ng ating kulungan at yung mga poop tray. Number 2, siyempre para ma-maintain nga natin yung kalusugan ng ating mga ibon, ay huwag tayong magbibigay ng sobrang pagkain sa kanila. Kasi yan, lalo na sa mga yung mga babae na ibon natin, yung mga hen, siyempre nandiyan yung pag overfeed ka, ay pwede silang magkaroon ng sakit na sa bola. Yung bukol sa puwetan na sanhin nga nun ay overfeed nga. Kailangan meron kayong sukatan na pagbibigay ng patuka sa kanila. Ako kasi dito sa aking ibunan, bali sa pairing ko, yung isang pair ay pwede na sa kanila yung isang kutsara sa umaga, pagdating ng hapon na isang kutsara din.
Pwede rin naman na sa pairing nyo, kung isang beses lang kayo magpapakain, pwedeng isa't kalahating kutsarang seeds. Yun. Kasi ako, misukatan ako dito yung parang takalan ko na sa gatas. Ano yun? Isang kutsara yun. Ang equivalent nun ay isang kutsara. Pag sa isang pares ko, isang scoop lang nun. Equivalent na isang kutsara. Tapos, pagdating naman sa hapon, isang kutsara naman. Pero kung kayo ay magpapakain ng isahang bigayan sa umaga, pwede naman. Isa't kalahating scoop. Yan, pwede yan. Wag lang tayong sasobra kasi naandyan yung sabi ko nga, yung magkakasapola, lalo yung mga babae. Siyempre kailangan ida-diet nyo rin yan. Kailangan ng diet. Kasi nga, yun nga yung sabi ko, may pwedeng mahirapan na mag-itlog yung ating mga alagang lovebirds, lalo yung mga babae. Ayun yung pangalawa, yung wag tayo magbibigay ng sobra-sobra sa pagkain nila. Yung pangatlo na gabay ko sa kalusugan nga ng ating mga ibon ay yung pagbibigay natin ng malinis na tubig. Siyempre nagbigay tayo ng pagkain, siyempre kailangan din nila ng tubig. Kailangan malinis na tubig. Kung mas maganda nga naalis niyo na yung ibibigay niyo ng tubig, yung wala ng chlorine, yung hindi magdidirekta sa gripo. Kasi ako dito sa akin may mga inipon ako mga 1.5, yan nilalagyan ko yan, ini-stock ko lang siya. Tapos syempre paalisin ko muna yung chlorine. Pag naalis na yon, isang araw na ibababad ko lang muna siya, hindi ko ipapainom. Kinabukasan wala ng chlorine yun. Yun ang ibinibigay ko. Kaya everyday ako nagpapalit ng tubig. At pinapaalis ko muna yung chlorine. Meron ako mga galon na naka-stock dyan sa akin, sa ibunan. Ayun ang ibinibigay ko na hindi ako nagda-direct ng diretso gripo yung may chlorine. Yun nga, yung clean water. Tapos, ang pagbibigay nga niyan, siyempre, kailangan palitan nyo araw-araw. Papalitan yan araw-araw. Siyempre, nandiyan yung nadudumihan nila. Siyempre, di ba, pagka malilikot ang ating mga ibon, naiiputan nila yan yung tubig. Kailangan hindi natin sila bababagan ng isang buong araw. Kailangan papalitan natin yan. Yun na yung pangatlo. Kailangan pagbibigay natin clean water. Bali yung pang-apat na gabay na para sa pangkalusugan nila ay importante niyan, vitamins. Yun, vitamins. Bakit nga vitamins? Siyempre, naandyan yung nakukuha nila yung mga vitamina na pumapasok sa kanilang mga katawan. At nami-maintain nila yung balance ng pumapasok nga na vitamina. Balance diet niya. At kailangan din ng kanilang katawan niya. Bali, may mga nabibili naman na vitamins sa mga pet shop. Kayo na lang ang pumili kung ano nga yung mga magandang ibibigay natin ng vitamins. Ako kasi dito, ang ginagamit ko lang vitamins ay yung Bitmen Pro. Okay na yun kasi naandun na lahat. Naandun na lahat yung mga may probiotics, may amino acid. Naandun na lahat sa sangkap na yun. Yun yung binibigay ko sa kanila. Bali, ang pagbibigay ko niyan sa umaga, vitamins. Tapos ibababad ko lang yan sa kanilang lagayan ng tubig 5 hours. Yan, 5 hours. Tapos syempre hindi nyo pwedeng isang buong yan, ibabubuong araw kasi nga napapanis yan, mabilis mapanis yung ating vitamins na yan, mabilis mapanis yan. Syempre 5 hours lang yan ibababad nyo sa lagayan ng
tubigan. Tapos papalitan nyo na ng after 5 hours, palitan nyo ng plain water na lang. Plain water. Yun. Ngayon yung pang-apat natin vitamins. Bali itong pang-5 na last na gabay para nga mapanatili yung kalusugan ng ating mga ibon, ay dapat meron din silang sapat na na init o sikat ng araw. Kailangan din nilang maarawan. Siyempre nga yung tao nga kailangan din natin masikatan ng araw. Siyempre para yung natin ay gumaan ba yung pakiramdam na kailangan din na may sikat na araw. Pero hindi naman sinasabing itutok nyo sa sa init ng araw yung ating mga ibon. Siyempre lalo na yung halimbawa nasa loob ng bahay nyo yung yung inyong mga alagang ibon. Siyempre kailangan pwede nyo ilagay sa lugar na sa bintana na pwedeng masikatan lang, kahit konting masikatan lang, o kaya yun, nasa labas ng yung mga cage ng ibon. Hindi nyo siya i-direct sunlight, baga masikatan lang siya ng konti. Tapos kung may tabingan nyo kung sakaling nabababad sila sa inyo, basta mainitan lang ng konti. Siguro mas maganda nga nainitan nyo sa umaga o yung unang init ng umaga, kahit mga 30 minutes or 20 minutes, basta maanuhan lang ng init ng araw ay okay na yon. Kailangan nila at maging masigla. Yun nga, yung 5 gabay na ngayon ay binigay ko. Yun yung ginagawa ko dito sa aking ibunan. At para nga mapanatili yung kalusugan ng ating mga ibon o mga kaibon. Yun nga, ulitin ko, yung 5 gabay na nga ay number 1 yung kalinisan nga ng kulungan. Number 2, yung huwag tayo magsusobra ng pagbibigay ng pagkain. Number 3, kailangan malinis na tubig. At number 4 ay pagbibigay ng vitamins. Kailangan palitan yan every 5 hours. Papalitan nyo sa umaga kayo nagbibigay ng vitamins. Tapos mababad lang ng 5 hours, papalitan nyo na ng plain water o clean water. Tapos yung pang-5 natin gabay sa kalusugan nga ng ating mga ibon ay dapat siyempre masikatan din sila ng araw. Yun nga yung 5 gabay. At siguro hanggang dito na lang yung aking ibibigay sa inyo na gabay. At gawin nyo rin sa inyong mga ibunan itong binigay kong gabay na to. At ayun nga, pa-share na lang po ng aking video at pa-like at pa-subscribe na rin po sa mga bagong pasok dito sa aking YouTube channel, ang MBA Loop in Aviary. Pa-share na rin po sa mga bagong nag-aalaga. Comment na lang po kayo at dito sa comment section kung may mga katanungan kayo about sa ibon or meron kayong gustong idagdag na tips, at i-comment nyo lang po para meron din kayong idadagdag na sa inyong ibunan na isi-share din natin sa ibang kapwa nating mag-iibon. Nandito mga kaibon, salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking mga sinasabi sa video. Gabay, sana gawin nyo rin po sa inyong ibunan. Maraming salamat po sa inyo at don't forget to like, share and subscribe ng aking YouTube channel, ang MBA Loop in Aviary. Thank you for watching, kaibon.